So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nung isang araw, trending at usap-usapan sa buong Pilipinas itong ginawa ni dating Senator Antonio Trillanes na sampahan po ng kaso itong si Bongo. Dahil po sa kumpanya ng kanyang pamilya daw na si LTG. So bukod nga pala dito sa kaso po na to, mukhang masusundan po ito kaagad. No, another kaso po kay Bongo dito sa Ombudsman. So pag-usapan natin 'yan. So sa hindi lang po nakakaalam para ma-update po tayo. Ito po yung kasong sinampa ni Trillanes kay Bongo. So plunder pala ito. So ibig sabihin nun, pag ito nag-proceed, kulong po si Bongo habang nililitis po yung kaso. Di ba? So Trillanes files plunder case versus Duterte, Bongo, and his father and half-brother. So tingnan nyo, so Bongo, Duterte, tatay, tsaka half-brother. So apat pala. So former Senator Antonio Trillanes on Tuesday filed a plunder complaint before the Office of the Ombudsman against former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo and his father, Desiderio, and half-brother Alfredo. Okay. Trillanes alleged in the complaint that the respondents enriched themselves as much as almost 7 billion in government contracts, 5.1 billion of which were awarded during the first 2 years of respondent Duterte term as President of the Republic. Okay. Alam niyo mga kababayan, ito galing tong Rappler na yung itong si LTG po na to at saka Alfredo, nung pag-upo po ni Duterte diyan po sa Malacanang, nung si Duterte po yung presidente, 300 million lang pala yung asset niyan. So pagkatapos po ng isang taon, pumalo po kagad ito ng 3 billion. No, from 300 million naging 3 billion. So parang napakalabo naman talaga na sasabihin ni Bongo na nagkataon. Biglang lumaki ng 10 beses yung kumpanya ni Bongo o ng tatay niya daw, nung pag-upo ni Digong. So bali hindi naman yan yung topic natin Pag-usapan natin yung pangalawang kaso niya. Okay. So ito yung ebidensya na nadala ni Trillanes, ganyan kadami. Grabe, yung mukha ni Trillanes ngiting tagumpay So ito yung ito yung panahon na pinakainihintay po ni Trillanes na ang tawag nga po dito redemption. Okay. So ngayon, ito ngayon yung isa pa. Tandaan nyo yung kaso po na sinampa ni Trillanes, iba po yun. Ayun po, plunder dahil po sa CLTG, yung kumpanya ni Bongo. Ngayon, meron pang isa. So sa hindi lang po nakakaalam, ito nabalita na po ito 2018 pa lang. So dito, SAP pa lang po si Bongo dito Special Assistant to the President lang siya dito. Bongo faces Senate Freegate probe, reiterates innocence. No? So sa Freegate ito. So andito si Wigman, si Lorenzana, at si Bongo. Bata pa si Bongo dito, Parang hindi pa tuli. So, Special Assistant to the President, Christopher Bongo, appeared in the Senate hearing on Monday. Alam nyo na, ang nangyari kasi dito, inimbestigahan ng Senado, wala rin nangyari. Kasi in the first place, Duterte po yung presidente. At hawak po ni Duterte yung Senado ng mga panahon po na to. So ngayon, ang tanong dito, ano ba yung Freegate? Ito po yung isang barko na binili po ng Pilipinas ng panahon ni Pinoy, na pinagpatuloy po ng panahon ni Digong na nagkaroon po ng anomalya. At ang nakakatawa dito mga kababayan, si Bongo po na bilang isang assistant lang ng presidente, siya po yung sinasabi na maniobra ng project. Na in the first place, hindi naman po trabaho ito, dapat sa DND po ito o kaya sa AFP. So anong kanalaman ni Bongo sa DND at sa AFP para pakialaman niya nga po itong Freegate deal po na to. So para mas maganda mga ka-Streetwise, panoorin na lang po natin yung mismong explanation nga po ni Trillanes. Meron yan dito Sige po. Panoorin natin to. Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Medyo masalimuot itong issue nito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung paano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo.
Kaya Correct. ito, himuyin natin ng gusto ang istoryang ito. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng 2 frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino Administration. March 2016, bago natapos ang Aquino Administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata, specifically ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. TMS. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. Bongo. Kaya napatuloy ko lang mga kababayan, no? Medyo maganda naman yung explanation nga po ni Trillanes. So, in the first place kasi, no, kaya alam na alam po ni Trillanes po ito. Navy po kasi si Trillanes. Di ba? Nung pag-graduate niya nga po sa PMA, diretso po siyang Navy. Kaya alam niya po yung mga tungkol nga po dyan sa mga warships, especially nga po dito sa frigate. Okay? Okay, continue natin. February 12, 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, That's right. Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS. Tingnan nyo no, kung gaano kababay itong ginawa ni Bongo, mga kababayan. No? Si Lorenzana po, siya po yung, I think, DND ata, no? DND, tina ko nga, para sure tayo. O, tama nga, no? Kaka-search ko lang, so DND nga. DND po siya ni Digong. Pero nakakatawa dito, bilang isang DND, bakit ikaw yung sumusunod kay Bongo? Ganyan po ka-golden boy si Bongo nung panahon po ni Digong. Kahit po yung DND mismo sumusunod sa kanya. So doon pa lang po may mali na. At ang tanong dito, bakit mas pipiliin ni Bongo yung mas murang equipment, no? Kung mas maganda naman, kung meron naman pera para ipambili sa pintas sa mas magandang gamit, yung control system, di ba tawag doon, na ayun naman talaga yung pinakaunang napirmahan, nabibilhin. Di ba? You get the point? Continue nga natin, sige, para maganda. Na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017 sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa frigate acquisition. So may ebidensya, may papel. O opisina ni Bongo. May ebidensya. O ayan. Project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Okay, tama ha. Ilang department yung sinagasaan ni Bongo dito? DND at saka yung procurement. No, bastos talaga to, no? Sige. Ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Bongo denies. Dinidini daw ni Bongo. O, wow! Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Ayun, no, di ba? Ito rin yung sinasabi ni Bongo ngayon eh.
Na pag napatunayan daw po no, na may ebidensya na sangkot daw yung pamilya niya, doon po sa CLTG, siya daw mismo magdidemanda sa pamilya niya. So matagal na palang style ni Bongo ito. So trapon-trapo pala talaga ito. Trapo po tawag doon mga ka-streetwise. Di ba? Magre-resign. ka, di ba? Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this, and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So anong sulat si Lorenzana? Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation address. Yung Koreano na napagbili ng barko to sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain. Why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana, and Lorenzana nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inendorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse. So sinungaling din pala. Na kung di pa mabibisto, di pa amin. Okay. As part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Parang si Duterte rin lang. Oo nga, no? Huling-huli nagsinungaling, hindi naman nag-resign. O parang ganun din po yung mangyayari dito sa CLTG. Di ba sabi nga po ni Bongo, pag napatunayan or may ebidensya na talaga na ng abuso, itong kumpanya ng kanyang tatay, siya daw mismo magiging complainant. Di ba, sa tingin niyo ba gagawin niya ba yun? Di ginawa niya na pala ito noong 2019 ba to? Nung panahon ng pre-gate scandal? Ginawa niya ba yun? Di ba? Trapo. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Tales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CMS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project na na-initiate ng Aquino administration. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari ito magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. Pero kung hindi sana ito pinakilaman ni Duterte at Bongo, di hamak na mas naging primera klase pa ang mga barkong ito. Sige lang, isa ito sa mga ikakaso natin sa kanila pag wala na sila sa pwesto. Ayun. Ayan na. So ngayon, so malinaw. Wala na po sa pwesto itong si Duterte. Wala na po. Kasi itong video po na ito, matagal na to eh. So, malinaw, no, na kasampahan ulit ito ni Trillanes, no. At sa ombudsman. Hindi po ito naisampan ni Trillanes sa ombudsman nung nakaraang taon kasi nga po si Martires pa po kasi yung ombudsman noon. So ngayon po si Secretary Boying Rimulya na alam naman po natin na magiging fair, especially pag Duterte pinag-usapan. So mukhang malinaw po no na kakasuhan ulit ni Trillanes itong si Bongo. So yun, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa posibleng pangalawang kaso po ni Bongo
dyan po sa Ombudsman. Bukod nga po dyan sa CLTG. So, maganda explanation ni Trillanes, no? Maganda. Na maliwanag naman po. So yun, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Pa-subscribe ba? At pa-share na rin po ng video po na to. Yan. So thank you mga ka-Streetwise, no? Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. Thank you, salamat, and bye-bye.